Hi guys, welcome back to my channel. If you're new to my channel, my name is Nova. I'll greatly appreciate it if you could hit the like button and subscribe. Your support motivates me to create contents like this. So for today's video guys, i-share ko sa inyo yung experience ko sa St. Luke's Medical for the K1 visa. And then kung ano yung mga requirements na dinala ko guys, and also my experience guys during my medical. So for the online registration guys, for the medical appointment sa St. Luke's is pumunta lang kayo dito sa slec.ph slash registration slash US slash. So once makapunta na kayo dito guys is pumunta kayo dito sa US visa applicants. For the online registration, so i-click mo lang tong may drop down dito sa US visa applicants. So meron ditong online registration. So sa online registration guys is ilalagay mo lang yung email address mo. For example, lagay ko yung email guys. And then click mo lang yung sa CAPTCHA and then submit. So once ma-submit mo yan guys, is meron ditong magsisend sila ng verification sa yung email para ma-open mo yung registration. So check your email guys, check your spam kung wala doon sa inbox mo. So check din mo sa spam. And then, ito yung email na ma-receive mo guys. So I will show you the email na ma-receive mo. Once ma-receive mo to is meron ditong click here to verify your email. So once you click that guys, i-open niya yung instruction dito. So basahin niyo lang guys kung anong mga instruction dito. So dito, applicants for repeat medical examination need to have new health case prior to register for online examination. So ito yung sa mga repeat na medical. So probably, I think you heard meron dito mga sputum or so meron mga instructions. And then, so dito guys, baba tayo. So, lagay mo lang yung date of birth, preferred date, so kung ano yung available date. So, yung ginawa ko guys, so let's say yung interview ko guys is, let's say, November 1st or November, ano bang available? Example lang ito, example is October 30. And then, yung preferred medical ko guys is either, no, Tuesday or Wednesday, Thursday, or Thursday, Friday. So, yung first day, let's say 25, yung first day. And then, preferred time, so depende sa'yo, 8 a.m. So, the earliest, the better para madali kayong madali matapos. And then, yung NVC case number mo, yung may MNL, kasi yun yung case number. So, confirm yung NVC case number mo. And then, category, kung anong category. So, sa atin is K1 fiancé visa. And then, interview date. So, lagay mo kung ano yung interview date mo. And then, interview source is, yung lagay ko dito is online. Since sa online ako nag-process. And then, dito yung first name. And dito yung last name, first name, middle name, gender, civil status. And then, address mo dito sa Philippines. Sa overseas is meron kang address. And then, contact number, country of residence, yung passport information mo. And then, dito if na-issued ka ba ng tourist visa, if meron ka bang previous examination, and then, if meron kang x-ray guys, is within 3 months, I think i-declare mo dito kung meron ka at kailangan mo ding dalhin yung x-ray mo if you have x-ray for 3 months. And then, name of your petitioner, and then, intended port of entry. So, yung intended port of entry, guys, is yun yung first state na sa flight mo. For example, you're from, let's say, Arizona. And then, yung point of entry mo, guys, yung first entry mo sa US. Kung anong first entry mo sa US, is yun yung port of entry mo. So, let's say yung flight mo, guys, is from Manila to San Francisco, California. So, yun yung port of entry mo. And then, punta ka ng flight mo sa Arizona. So, yung mga ganun.
So, yun yung intended port of entry. Pero yung ginawa ko guys, actually nilagay ko na port of entry dito is yun kung ano yung destination ko. Pero dapat pala if kung ano yung possible nga port of entry mo is yun yung ilalagay mo. And then, pero hindi naman sila nag-mind. Yung nilagay ko is yung kung saan yung state ng fiancé. And then, check mo lang, certify, and then click the CAPTCHA, and then i-review mo guys if sakto na yung information mo bago mo i-submit. If correct ba yung spelling, yung information, and then tsaka mo i-submit. So, once ma-submit mo na to guys, is magsisend si Saint Luke's ng confirmation na meron ka ng confirmation. So, example dito guys is ito yung confirmation niya. Ipiprint mo to guys with the other requirements. So, sa important reminders guys is dito yung mga documents na kakailangan mong idala doon sa medical. So, dito guys, may instruction dito na please prepare the following requirement document inside a short brown envelope. So, lahat ng ipiprint mo guys is nasa short bond paper siya. So, first guys is yung 4 pieces ng 2x2 visa picture mo. So, mag-prepare ka ng 4 pieces na picture. So, yung ginawa ko guys, nilagyan ko ng parang small na cellophane. So, nanghingi ako doon sa yung sa picture, sabi ko, pwedeng mahingi ulit ng, di ba meron silang parang plastic na lagayan ng photos. So, nahingi ako doon guys. So, nilagay ko siya, sineparate ko siya. After nun is, nilagay ko din ng name at saka birth date ko sa back ng picture. Hindi naman siya requirement, pero nilagay ko lang in case na, ma-misplace yung photo, meron siyang name at saka birthday. And then, proof of payment if made. So, hindi ako kasi may option guys na where to pay. You can actually pay to the bank. So, merong instruction dito if you want to pay to the bank. I-show ko later kung ano yung process ng payment online or through the bank. Di pala online. Through the bank. And then, pwede ka rin magbayad doon sa St. Luke's guys on the day of your medical. Hindi naman siya maraming tao doon, guys. Madali lang man mag-payment. Hindi mahaba yung pila. So, yung ginawa ko, guys, on the day na lang ako nagbayad. Hindi na ako nagbayad sa bank. Pero depende sa iyo, guys. Kung gusto nyo hassle-free na, diretso-diretso na kayo sa medical, pwede na kayo magbayad sa bank. And then, printed copy of this email. So, ito nga, print ko to from the email. And then, next one is yung please print a copy of attached process flow and bring it with you on the day of the medical examination. So, merong process flow dito, guys. I think this one. So, ito yung parang flow nila. Kung ano yung first na gagawin, mga ganun. Kung first entrance, checking documents is doon sa security guards. So, i-discuss ko later ito, yung process, since dito ko i-share sa inyo kung ano yung experience ko. And then, yung ano pala guys, ito pala yung how to pay. So, sa security bank, yung payment, kung saan kayo magpipay para sa medical. So, merong instruction dito guys, and then just keep the receipt. Dito yon isa-submit doon sa medical. So, ito yung option dito sa if magpipay kayo sa bank. Next naman guys is yung passport copy. So, dapat 2 photocopies guys ng passport mo, yung hiningi nila. And then, of course, dalhin yung original. So, dapat naka-actual size siya sa photocopy, guys. Hindi siya parang naka-zoom. So, dapat kung ano yung sa print, actual photocopies, yun dapat siya. Minors ages 17 years old and below who will not be accompanied by their parents during the medical examination must also present the following. So, ito na yan, guys, if meron kayong mga K2, letter of authorization, if hindi accompanied ng parents ha. So, letter of authorization and special power of attorney, parents' government IDs, 2 copies, authorization, government issued ID, original or 2 copies. So, hindi ko na to i-prepare kasi wala naman akong K2. And then, bring also the following vaccination records. So, pwede kayong kumuha guys ng vaccination record doon sa VaxCert. So, pwede kayong kumuha ng copy doon sa VaxCert.
2 copies din siya at saka yung original mo. So, yung ginawa ko guys is nag-print lang ako ng colored and then nag-print ako ng black and white para hindi na ako mag-photocopy. And then, visa interview appointment letter. So, kung yung sa CGI guys is meron siyang appointment letter. So, dadalhin mo din siya. And then, letter ng case number. So, yung K1 FTP, kailangan din nila yun ng copy. And then, yung DS confirmation number. Yun yung i-ready mo guys doon sa medical. Okay, so once ready na guys is ilalagay mo lang doon sa brown envelope and then ready to go ka na for the medical kung ano yung schedule mo. So, ito na nga yung guys, yung experience ko sa St. Luke. So, nagstay ako sa Red Planet Hotel. So, walking distance lang siya guys. Like, I thought na malayo siya. So, parang straight, maganda yung actually magstay sa Red Planet. Meron namang ibang mga recommendations na malapit, pero sa akin kasi within 1 week lang, di ba, yung medical ko at saka yung interview ko. So, nag-book ako sa Red Planet kasi, malapit lang siya sa US Embassy at saka at the same time, malapit din siya sa St. Luke's. So, walking distance lang talaga siya, guys. I think mga, lang siya, mga 5 to 10 minutes walk from Red Planet. And, at least exercise ka na lang, di ba, bago mag-medical. So, meron ba akong preparation for medical? Wala akong masyadong preparation sa medical. Pero marami ako nababasa, guys. Grabe yung preparation nila. Uminom ng tea, ng mga salabat, ng mga nag-exercise para daw preparation for medical. Pero ako wala. Yung preparation lang siguro ko, guys, is nag-avoid ako ng mga sodas, ng mga sweets, mga ganun. Yun yung in-avoid ko muna bago mag-medical para walang masyadong complications. Um, Tapos, minsan nagtitilan ako. Yun lang, hindi talaga like super, super like consistent na preparation. And then, ayun, so pagdating ko dun sa St. Luke guys is mag-ask ka lang nung sa guard, sabihin mo na meron akong appointment. Yung appointment ko ata nun is 9 a.m. Kasi gusto ko sanang maaga guys, pero natin ko baka matagalan ako magising. So ayun, yung medical ko or yung schedule ko is 9 a.m. Hindi ka pa papasukin guys. So I think mga 30 minutes before yung schedule ko, nandun na ako sa St. Luke's. And then, hindi pa papapasukin right away. So, sinasabihan kapag doon ka muna, pumila ka muna. And then, sa labas guys is meron ng ibang nakapila. So, nakaschedule din sila. And then, merong mga chairs guys, pero may bayad yun. So, kung gusto nyo magbayad, 20 pesos. Or gusto nyo mag-upo, bayad kayo ng 20 pesos. Pero hindi naman, tayo naman. So, hindi ako nag-avail nun guys. Kasi anyway, hindi, mabilis lang naman, papasukin. Usually, papasukin ka mga 30 minutes before ng schedule mo. Usually, pinapasok na ng guard. And then, nagtatawag sila mga 3 to 5 person or usually mga 3 person, pinapapasok na nila doon sa line. So, mabilis naman siya. Hindi siya matagal na pinapasok. So, mga 30 minutes before, okay na yun. Nandun na kayo, guys. Sabi nga nila, mas nakakatakot daw yung medical kaysa interview. Which is true. Kasi nga, guys, nakakaba talaga pag medical. Especially if mag-x-ray na yun talaga yung complicated or hindi naman complicated or parang nakakakaba kasi 'di ba pag mag-failed yung x-ray mo is i-recommend ka nila for sputum, tama ba yung pronunciation? Yun na nga guys. So iba kasi yung x-ray nila guys. So meron ako nababasa guys na bakit daw nakaka-sputum sila, na normal if magpapa-x-ray daw sa labas is normal naman, walang issue sa lungs. Pero I think sa St. Luke guys is meron silang parang chin-check talaga na possible, hindi naman possible yung TB, pero siguro may nakikita sila doon sa lungs mo. Ayun na nga, pero meron ako narinig ko din guys, yung may na-meet ako sa interview, sabi niya na mostly daw nagkakasputum yung mga nasa line ng medical. Kasi nga 'di ba during that time
prone sila sa mga may sakit. So I think sabi yun lang, hindi ako sure guys if legit ba yun talaga. Hindi ako sure guys if totoo ba yun, pero yun yung narinig ko sa may nakausap ako na kasi nurse siya guys, sputum siya. So, sabi niya, prone daw yun sa mga nasa medical field. So, I'm not sure if totoo ba yun. Comment down below, guys, if you experience the same thing. Yun na nga, guys. So, doon sa entrance na, guys, so, check nila yung documents kung sakto. Hindi naman lahat talaga ng documents sakto, pero usually, yung check nila yung appointment mo, and then, nilagay nila yung ano nyo guys, magbibigay sila ng number. I think yung number ko guys is parang may color coding kasi yung mga number. So I think yung sa akin is parang orange or pink ba yun? Parang orange ata yun guys. Nakalimutan ko. Parang orange ata yun. Orange, tapos pupunta ka sa parang digital photograph. Sa kabilang building yun siya. So pagpasok nyo, parang siyang bahay. And then, yung instruction is, parang pupunta sa dulo, and then, another dulo, and then, makita mo yung parang, may instruction doon, guys, or parang mayroong direction doon na for photograph, or photo room. So, pumunta kayo dahil pupunta sa taas, and then, hanapin nyo yung photo room, and then, yun yung first step na ginawa ko, guys. So, picture muna doon sa photo room. And then, pagkatapos ng photo room, guys, is yung sino yung doon sa photo room, i-assess nila kayo, tapos i-arrange na yung mga documents. Pagkatapos ng arrangement ng documents, guys, instruct kayo na umupo doon para sa reception or parang encoding area. So, sa reception, guys, is magtatawag sila based yung sa number. So, parang meron dito sa gilid ata guys. Sa right side mo na mga windows, sila yung nagtatawag. Hindi, yung time namin guys is hindi siya masyadong marinig yung mga numbers, yung nagtatawag sila. Kailangan talagang tingin-tingin kayo sa mga windows kung ano yung tinatawag. Tapos may indicate sila guys na orange, tapos yung anong number or pink. Kasi may iba-ibang mga color coding doon sa numbers. And then, once na matawag yung numbers mo guys, is yung mga basic questions, tinatanong na doon, like, sino yung petitioner mo, birthday mo, yung birthday ni petitioner, mostly mga basic questions, kung anong address doon sa US, kung anong address dito sa Philippines, tapos, kung pregnant ba, marami pa yung mga questions guys, pero mostly mga basic lang man yung mga questions, mga regarding sa health. And then, after nun, sa mga question, pinaproceed na ako for payment doon sa 5th floor. After sa 5th floor, sabi niya, pumunta muna doon sa 4th floor para sa blood test. Blood test lang yung ginawa ko, guys. And then, after sa blood test, pumunta ako sa 3rd floor for the x-ray. So, kinakabahan na talaga ako dahil sa x-ray. Kasi nga, yun yung sabi nila, diba? Mas complicated yun sa x-ray. Pero sabi nila, guys, is yung, kung ano daw instructions, like, dapat yung inhale talaga ng super inhale. Na super inhale talaga yung gagawin mo. Yung pag-x-ray ko, guys, imagine na pag-x-ray ko, guys. So, yung first na pagpunta ko doon is x-ray. So, sabi daw is inhale ng sobra, tapos hold your breath. Hold your breath until kung ano yung next instruction. So, pag first ko, guys, is yung, parang nag-move yung, yung shoulder ko. So, pag move ng shoulder ko, guys, is sabi niya, inhale ka, pero wag mong i-move yung shoulder mo. So, parang ni-x-ray ako pangalawa. Siya, again, hold your breath, wag mo i-move yung shoulder. Pero ako nga parang na-tense lang ako. So, ayun na nga guys. So, pagkatapos nun guys, is lumabas na ako. Pinaproceed ako doon sa 5th floor para ata sa i-check yung weight ko at saka yung mga vital signs, yung mga if high blood, yung blood pressure. Ayun, chinek din yun. Pumunta ako doon yun sa 5th floor, malapit sa cashier. Pagkatapos nun guys, is pumunta ako sa eye test. So, meron yung eye test. Kung meron kayong glasses, guys, is dalhin nyo yun. Kasi naas nila. Pero, meron kasi akong glasses, guys, pero hindi ako masyadong ginagamit. So, hindi ko yun nadala. So, if ever na meron kayong glasses, guys, is dalhin nyo yun. Kasi parang i-ask yun ng doctor. And then, parang ino-note ata doon sa medical mo.
And then after nun, guys, sa eye test is nag-wait na ako for physical exam. So, yung physical exam is with the doctor. So, sa akin is nasa, anong room ako? Room 8 ata yun. Pero medyo natagalan ako guys kasi matagal tumawag yung door. So, yung tinawag na ako for physical exam guys is mostly maraming mga tanong like, meron ka bang mga history na ganito? If currently pregnant, if naging pregnant ba pero nakunan, mga ganun-ganon. And then, if meron bang mga, actually more like, mga history siya guys, like, hindi lang siya sa physical, kasali din siya yung parang, yung sa psychological, like, nag-attempt ba ng mga suicidal, kasi chinek nila kung meron bang mga suicidal ba, or something like that. And then, nag-check din sila yung, may mga bukol ba sa, hindi naman talaga nag-check, or parang inas lang if may mga bukol ba sa breast, hindi naman talaga yung hinahipo-hipo. And then, tapos, chinek lang yung pa-inhale, exhale lang. And then, basta more on maraming question. Like, yes or no ka lang. Like, if meron ka bang history. Pero, nagubad ka guys, like, yung ile-left mo lang ata is yung panty mo. Kasi may, check nila kung okay ba yun, physical or something whatnot. Pero mostly, like, mga questions lang. Like, maraming tanong. Hindi ko na ma-remember kung anong mga tanong. And then, after nun, guys, is bumalik ako sa parang counter doon malapit sa eye test. And then, sinabihan lang na, balik tomorrow. Like, same time. I think 9 a.m. usually yung nilagay nila. 9 a.m. Balik for 9 a.m. Or I think kung ano yung schedule mo, ni-request mo na schedule. Like, for me, 9 a.m. So, pinabalik lang ako 9 a.m. So, I think, nag-last lang yung medical, guys, for 2 hours. Like, yung ginawa ko, mga 2 hours siguro. Natapos ako mga 11. Diba, nag-in ako 9. Tapos, or parang mga 8:30 before 9. And then, natapos ako mga 11. Mga ganun, around 11. And then, sabi nila guys is, if may problema daw sa x-ray mo is within that day, malalaman mo kung first sputum test ka. And then, sabi nila is, bibigyan ka daw ng yellow, parang yellow form. Indicate daw yun na first sputum test ka. Sabi daw within the day daw malalaman if for ganun ka. Pero pag white paper lang daw, tapos sinabihan ka na balik ka for tomorrow, sabi nila is good na daw yun. Pero the next day guys, kinakabahan ako kasi sa second day na pagbalik ko guys, hindi ako sure if pasado ba yung mga medical test ko or what not. Kinakabahan talaga ako pa sabihin nga, for sputum ka or what not. Pero, sabi yung guard guys is pumunta sa second floor, and then hindi ka na actually maglalayan doon yung sa first na guard, yung parang bahay, hindi ka na maglalayan doon. Doon ka na mag-proceed sa building. So, yung sa next building ng St. Luke's. So, doon ako nag-proceed guys. Tapos, ibigay lang yung paper na binigay sa'yo na for the scheduling. And then, pinaproceed na ako sa second floor. So, yun na pala for immunization. So, 3 lang yung immunization na binigay sa akin, guys. I think for tetano, and then for measles and chickenpox. Yun yung binigay sa akin, 3 lang. And then, after for immunization is, bumaba kami sa second floor and then waiting for releasing na for the medical. And I think mga 2 hours nag-wait kami guys for the result. So depende yun guys kung anong result yung medicals. Yung iba matagal. Meron pang nag-wait sa amin before, pero nauna pa kami natawag. So feeling ko case to case basis yung result nyo guys kung ilang oras kayo mag-wait doon. Kasi meron akong isa din na nakilala during the interview, parang natapos siya morning, pero nakuha niya yung medical niya hapon na guys, like mga 3 p.m. or 4 p.m. something ganun. I think kung meron kayong usually dinedeclare like sakit before, I think yung result is matagal yung result guys. Sa amin guys, nag-wait lang ako ng 2 hours and then, ayun, umuwi na ako. And then, guys, after ng medical, yung parang, finally nakuha ko na yung medical, yung envelope. Kasi meron yung envelope at saka yung CD. And then, binigay din sa akin yung kung ano yung
immunization na binigay sa akin. Like, meron siya, paper lang siya. And then, yung envelope, guys, yun yung dadalhin for interview. And then, yung CD, guys, is ikikip mo yun, is yun yung dadalhin mo sa US para sa application mo for change of status, and as well as yung immunization na paper. Yun yung ibibigay nyo sa US. So, dadalhin nyo yun sa US. And then, yung sa medical na envelope is hindi mo yun i-open, guys. Tsaka yun, ibibigay mo yun during the interview. Sila na yun mag-open nun. Kaya, yun lang, guys, yung experience ko for medical. Kung meron kayong question, please comment down below. And try kong i-answer yung mga question yung as much as I can. So, probably may mga questions na hindi ako familiar, guys. So, I will try my best to answer it all. And yun lang, guys, mag-create ako ng another video for yung preparation ko, documents ko for the interview, and kung ano yung experience ko sa interview, and kung ano yung mga questions na inasa akin, and mga documents na prepare ko. And see you on my next vlog. Bye for now. Big